Hello po, I am Father Jesus Madrid Jr. of Tularan si Jesus Video Podcast. Kung maalala po natin, last year, yung last episode po natin ng nakaraang taon, ang pakilala ko pa po ay Reverend Jesus at ngayon po, masaya po kong binabalita sa inyo na ako po ay Father na. Ako po ay na-ordain noong December 2, 2023 at napakaganda at napakalaking biyaya po ng Diyos yung naibahagi sa aking buhay. Paalala din na sa buhay ko nawa, ako ay maging tagapagdala ng presensya ng Panginoon dito sa mundong ito. Yung isa pong mahalagang paalala sa amin ni Cardinal Advincula noong ordination po namin ay nawa sa aming mga buhay, kami ay maging tunay na tanda ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay at paglilingkod. Kaya naman patuloy niyo po kaming ipagdasal upang patuloy naming maipakita at maiparanas yung pagmamahal at paglilingkod ng Diyos dito sa ating mundo, lalo na sa mga taong pinaglilingkuran namin sa bawat araw ng aming mga buhay. Amen. And po, may gusto lang po akong ikwento. Yung kaklase ko pong pari sa ibang diocese po, minsan po, nung nalipat siya sa isang parokya, ang isang naging karanasan niya ay maraming funeral blessing at funeral masses dahil ang dami pong namamatay ata sa kanila. Yan, nakakatakot sa kanila. Pero isang araw po, noong huling funeral blessing po niya, may isang bata pong nagtanong sa kanya, "Kayo po ba iyon?" Tinuro niya nung bata isang image, tapos nung pagkakita nung kaibigan kong pari kung sino yung tinuturo ng bata, ay ang tinuturo niya pala ay yung ating Panginoon sa krus. Ang tanong ng bata, kumbaga, "Kayo po ba si Jesus?" At tinanong siguro ng bata dahil nakikita nung bata yung ginagawa nung pari. Mahalagang paalala na yung ating Panginoon maipapakita at maipapakilala natin sa mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito. Maipapakita natin siya sa pamamagitan ng ating mga buhay at makakapagdala tayo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng sarili. At ang pinakamahalagang maidudulot ng ating paglilingkod, ng aming paglilingkod nawa, ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isa na aming pinaglilingkuran. Yun po, salvation of souls, yun po yung pinakamahalagang mangyari. Kaya kami naririto at naglilingkod. Kaya naman, gusto ko rin mas palawakin pa yung ating pagtingin sa ating mga buhay dahil hindi lamang po sa aming mga pari yung misyon na iyon na makapagdala ng presensya ng Panginoon, makapagdulot ng kaligtasan. Lahat po tayong mga binyagan, by virtue of our baptism, we are called to be like Jesus. At bilang katulad ni Jesus, tayo ay tinatawagan na maging tanda ng kanyang pagmamahal sa mundong ito sa pamamagitan din ng ating mga buhay, ng inyong mga buhay, sa inyong mga ginagawa, sa mga komunidad, sa mga lugar na inyong pinupuntahan. Maging presensya ng Panginoon at makapagdulot nawa kayo ng kaligtasan saan man kayo pupunta. Yun po yung, kumbaga, general calling natin at general goal ng ating mga buhay. General calling, we are called to be like Jesus. And general mission, nawa sa ating mga ginagawa, makapagparanas tayo ng pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya naman, paano ba natin magagawa ng mabuti yung ating misyon dito sa mundong ito? Paano natin matutugunan ng maayos yung ating tawag ng Diyos sa ating mga buhay? Ang mahalagang matingnan, magsimula po tayo sa ating mga sarili at sa ating mga sarili nawa maging katulad natin si Jesus na ating Panginoon. Sabi po ni Saint Paul sa kanyang letter to the Romans, sa simula't simula pa, alam na ng Diyos yung mga magiging sa Kanya. At ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Pinili na po tayo na maging katulad ng kanyang anak at binibigyan niya tayo ng sapat na grasya upang matularan talaga yung ating Panginoon na si Jesus, upang tayo sa ating mga buhay tunay na makapagdala
ng pagmamahal at kaligtasan katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Yun po. Kaya lamang, alam din natin sa ating mga buhay, bagamat mayroong ganoong biyayang ipinagkaloob sa yung Diyos sa atin, meron pa ring mga bagay na nagiging hadlang o kaya naman nagpapahirap para tunay nating matularan yung ating Panginoon. At ano yung mga bagay na iyon? Una siguro, magbibigay po akong 3 mga bagay na nagpapahirap sa atin upang lubos na matularan si Jesus na ating Panginoon. Unang-una sa lahat, yung masamang espiritu po. Yan. Tingin po tayo sa mga tabi natin. Baka mayroon dyan. Ayan po. Alam natin, yung nais ng Diyos para sa buhay natin, maganda. Yung nais ng Diyos sa atin, mabuti. Yung nais ng Diyos sa atin, makapaglakad tayo patungong kaligtasan. Pero may kalaban yung Diyos at ito yung masamang espiritu, yung demonyo. At anong gusto niya? Hindi makamit natin yung mga nais ng Diyos para sa atin. Ayaw niya tayong makapaglakbay ng mabuti, ng maayos, ng maganda dito sa mundong ito. At napakaayaw ng masamang espiritu na ating matanggap yung kaligtasan na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Kaya anong gagawin ng masamang espiritu? Lahat-lahat gagawin niya, mailayo lamang tayo sa Diyos. Lahat-lahat ay gagawin niya upang tayo ay hindi makasunod sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ano yung mga ways ng evil spirit? Maglalagay siya sa ating mga isipan ng mga distraction para mawala tayo. Maglalagay sa ating mga puso ng mga pagdududa para pagdudahan natin yung Diyos na nagbibigay ng kanyang direksyon sa ating mga buhay. Kaya naman, napakahalaga na tingnan natin yung ating mga buhay. Baka tayo nahihirapan na sundan yung ating Panginoon dahil tayo ay nagpapasakop sa masamang espiritu. Ikalawang nagpapahirap ay yung ating mga sarili din. Minsan kasi sa ating mga buhay, alam natin, meron na tayong mga ugaling nakasanayan, meron tayong mga sariling mga pangarap, meron tayong mga dala-dala na dito sa ating mga buhay. Kaya naman, minsan kapag napapakinggan natin yung nais ni Jesus na kailangan nating isaayos yung ating sarili, maging bukas palad pa, maging mapagpatawad, maging mag-alay ng sarili katulad ng pag-aalay niya, nahihirapan tayo sa ating sarili dahil una, nahihirapan na tayo magbago dahil okay na sa atin yung nakasanayan na natin. Minsan ayaw nating magbigay na ng panahon pa, gusto natin yung panahon natin para sa atin na lamang. Kaya naman yung mga imbitasyon na pagiging bukas palad, minsan sasabihin natin, pinaghirapan ka to, sa akin lang to. Yan. Yan yung mga bagay sa ating sarili na nagpapahirap talaga na sundan yung ating Panginoon. Kung matatandaan din natin sa isang kwento sa gospel, yung rich young man na nagtanong sa Panginoon kung paano niya makakamit yung buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, sundan mo yung mga utos ng ating Panginoon. Sabi niya, nagagawa ko po ang lahat ng iyon. Kung gayon, lahat ng ari-arian mo ay ibigay mo sa may hirap. At yun yung naging nagpahirap sa kanya. Dahil marami siyang ari-arian, hindi niya mabitawan ng mga iyon. Kaya umalis siya na malungkot dahil yun nga, alam niya sa kanyang sarili na marami-rami siyang dala-dala sa kanyang buhay na hindi niya mabitawan upang tuluyang makapaglakbay at makalakad sa landas na ninanais ng Diyos para sa kanyang buhay. Yung sarili, ikalawang bagay na pwedeng makahadlang sa atin o magpahirap para tuluyang sundan yung ating Panginoon. Yung ikatlong bagay na pwedeng magpahirap sa atin sa ating paglalakbay patungo sa pagtulit sa ating Panginoon ay yung mga makamundong mga bagay, makamundong mga pananaw. Ibig sabihin, maaaring yung mga bagay sa mundong ito, mahadlangan tayo para matularan yung ating Panginoon sa ganitong paraan. Halimbawa, yung
maraming bagay na ninanais natin sa mundong ito, doon na lamang tayo nakafocus, yun na lang yung binibigyan natin ng pansin, at yun na lang yung binibigyan natin ng pagpapahalaga. Nawawala na sa atin yung mas mahalagang bagay na hindi matatagpuan sa mundong ito. Kaya napakahirap kapag yung mga bagay din sa mundong ito ay pinapanginoon na natin at nalilimutan na natin na ang ating Panginoong Hesus lamang ang dapat nating sundan at bigyan ng pagpapahalaga sa buhay na ito. Kung titingnan naman natin, yung mga bagay sa mundong ito ay parte ng biyaya ng Diyos. At bilang biyaya ng Diyos, napakahalaga na makita natin yung nais ng Diyos para sa mga ibinibigay niya mga biyayang ito. Ibig sabihin, pwede nating magamit yung mga material things para mas maiparanas pa sa iba yung kabutihan ng Diyos, maranasan pa ng iba yung pagtulong ng Diyos sa kanilang mga buhay at yung pagmamahal ng Diyos sa kanilang mga karanasan. Kaya napakahalaga na tingnan yung mga dumarating na biyaya at tanungin yung Diyos kung para saan ba ang mga ito upang hindi maging hadlang bagkus maging daan ito upang patuloy nating matularan at maipadama yung ating Panginoon sa ibang mga tao. Kasi naman, for example, meron po akong nakilala dati. Dati daw siyang naglilingkod sa simbahan. 10 taon, natuwa daw siya kasi marami siyang natutunan. Pero may isang imbitasyon ng pagbabalik sa trabaho at alam niya sa trabaho niya raw na merong mga ibang mga bagay na hindi magandang gawain. Kaya anong ginawa niya? Pinagpalit yung paglilingkod para bumalik sa trabaho. Sabi niya, nakakahiya naman na babalik ako sa trabaho na alam ko yung may kalakaran na hindi gaanong maganda. Kaya aalis na lang ako sa paglilingkod. Ang nakakalungkot, yung mas mahalagang bagay, yung kanyang inalisan para sa maibibigay ng mundong ito. Ano yung mawawala sa kanya? Mawawala rin naman sa kanya yung mas mahalagang mundo na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Kaya naman napakahalaga maging malinaw sa atin at nawa maging malinaw sa ating mga kamalayan na yung mas mahalaga ay masunod yung nais ng Diyos at magawa yung nais ng Diyos upang makamit natin yung tahanang inihanda sa atin ng Diyos sa kalangitan. Yun pong 3 bagay na iyon ay patuloy na magiging pahirap sa atin, kaya patuloy na magandang tingnan yung ating mga buhay, kung ano yung mga bagay na sa ating mga buhay na nagpapahirap upang matularan natin ng lubos yung ating Panginoon. Kasamang espiritu, sarili, at yung mundo. Patuloy nawa nating i-check upang malabanan natin at upang tayo ay makapaglakbay ng maayos patungo sa ating pagtulad sa ating Panginoon. At yung ating pananampalataya, yung ating buhay din, may panglawan po dun sa 3 mga bagay na iyon para tayo matulungan talaga sa pagtulad sa ating Panginoon. Kung may hadlang na masamang espiritu, pwede po nating lapitan ang Espiritu Santo upang tayo ay mapagtibay sa ating pananampalataya upang patuloy nating matularan yung ating Panginoon. Kung merong temptasyon, tukso na maging makasarili, pwede nating hingin ang grasya ng hindi pagiging makasarili. Patuloy nating tingnan yung buhay ng ating Panginoon, patuloy nating tingnan yung buhay ng mga banal na inialay yung sarili upang maging katulad ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At pwede nating labanan yung pagiging makamundo ng pagtingin sa mas mahalagang buhay, yung mga makalangit na katotohanan, dahil ito yung magbibigay ng direksyon din sa ating mga buhay upang mas piliin yung mas mahalaga sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng mundo. Hindi lamang naman tayo ginawa para manatili dito sa mundong ito. Nilikha tayo upang makapiling ang Diyos magpasawalang hanggan. Hindi matatapos ang buhay dito. Matatapos ang buhay dito sa mundong ito at magpapatuloy sa buhay na walang hanggan. Kaya mahalagang tanungin yung ating mga sarili sa pagpapatuloy ng ating buhay.
saan natin gustong mapunta, sa piling ba ng Diyos o sa malayo sa piling ng Diyos. At magsisimula yung ating paglalakbay kapag tayo ay tumutulad na sa Panginoon sa mundo pa lamang na ito. Gusto kong bigyan pa ng halimbawa siguro yung pagnanais natin na magkaroon ng buhay na maayos at buhay na pang magpasawalang hanggan. 'Di ba sa buhay po natin, kung nais natin ng mahabang buhay na masaya at malusog, siyempre meron tayong mga aalisin sa buhay natin na pwedeng makasama sa ating kalusugan. For example, ayusin natin yung diet natin. May mga hindi tayo kakainin na alam natin na hindi makakabuti sa ating mga kalusugan. Isa yun. Siyempre, pangalawa, mag-exercise din tayo, mag-workout para patuloy na bigyan ng kaayusan yung ating katawan habang tayo ay nabubuhay pa. Meron tayong mga gagawin at meron tayong mga bibitawan para tayo ay patuloy na magkaroon ng malusog na pangatawan at magkaroon ng mahabang buhay na maayos din. Ganon din sa buhay natin, lalo na sa spiritual. Kailangan din natin, kung nais natin tunay na makamtan yung buhay na walang hanggan, kailangan din nating bumitaw sa mga bagay na hindi maganda sa ating kaluluwa. Ito yung mga kasalanan, ito yung mga masamang espiritu na hinahayaan natin na kumapit sa atin. Ito yung mga pagiging makasarili, ito yung pagiging makamundo. Anong kailangan nating gawin? May bitawan at meron tayong kakapitan. Ang patuloy nating kapitan nawa ay ang banal na espiritu, ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga panahon sa pananalangin at pagsisimba upang mas matulungan tayo ng Panginoon na piliin na hindi maging makasarili at piliin ang mga makalangit na mga bagay sa ating mga buhay. Nais naman po ng Diyos na tayo ay makasama, magpasawalang hanggan. Yun po yung pangarap ng Diyos para sa ating lahat. Yun dinawa yung pangarapin natin at magsisimula ang pagkamit sa pangarap na iyon sa ngayon pa lamang. Sa papaanong paraan? Sa ngayon pa lamang, tularan mo na si Jesus sa bawat araw ng iyong buhay. At yun po ang mensahe ni Jesus para sa episode na ito. Nawa patuloy natin siyang matularan at masundan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy niyo pong sundan yung aming mga social media platforms sa Facebook, sa YouTube, meron din po kami sa Spotify at sa Tabela. Patuloy niyo po kaming sundan at patuloy niyo pong ibahagi yung itong mga episode na ganito upang marami pang mga tao ang makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Bye-bye po.